Posible pong muling tumaas ang pamasahe sa mga pampublikong sasakyan dahil sa panibago pong pagtaas ng presyo po ng langis. Ngayon po'y pinag-aaralan daw ng DOTR ang petisyon ng mga transport groups para nga sa ₱1 dagdag pamasahe na nauna pong ipinagpaliban ng pamahalaan. Ayon sa Malacanang, inaatasan daw po si Transportation Secretary Giovanni Lopez na balansehin ang pangangailangan ng mga transport workers at ang kapakanan ng mga commuters. Nagbabala po naman ang palasyo na ang pagtaas ng pamasahe ay maaaring magdulot din ng pagmahal ng mga bilihin dahil nga sa mas mataas na gastusin sa transportasyon. Patuloy po ang pagtaas ng presyo nga ng diesel at ilang pang petroleum products dahil sa muling pag-igting ng tensyon sa pagitan po ng Amerika at ng Iran. Kasabay po ng pag-aaral sa taas presyo ng pamasahe, tinitignan din ng pamahalaan ang posibleng pagbibigay ng panibagong fuel subsidy at iba pang ayuda sa transport sector. Nauna nang nagbigay ang gobyerno ng fuel subsidy at cash aid sa mga apektadong driver at operator noong kasagsagan po yan ng pagtaas ng presyo ng langis. Tiniyak naman po ng Malacanang na anumang hakbang ay dapat makatulong sa transport sector nang hindi lalong nagpapabigat sa mga commuter at maging sa consumer. Samantala pa rin po naman tataas daw ng bahagya ang transmission charges sa mga electric bill ng mga consumer sa Luzon, Visayas at maging Mindanao ngayong Hulyo. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines, tumaas daw po ng halos 1% ang average transmission rate dahil nga sa mas mataas na ancillary services charges. Ipinaliwanag po ng NGCP na ang ancillary services ay ginagamit upang mapanatiling matatag ang supply ng kuryente kapag mayroong imbalance sa supply at demand. Binibigyan din po ng NGCP na wala itong kinikita sa ancillary service charges dahil nga sa ito'y direktang napupunta raw sa mga power providers at mga independent electricity market operators of the Philippines. Samantala, mas pinadali po ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagre-renew ng prangkisa ng mga ride-hailing drivers sa bansa. Ayon po sa LTFRB, otomatikong i-convert ang mga umiiral na 5 taong prangkisa bilang Authority to Operate Certificate nang hindi na po kakailanganing maghain ng bago pang aplikasyon o kaya'y magbayad ng conversion fee. Sinabi din ng ahensya na bahagi po ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapabilis sa mga transaksyon at mapadali ang pagnenegosyo. Hindi naman saklaw ng bagong patakaran ng mga prangkisang nagsuspinde, nakansela o kaya'y na-expire bago maipatupad ito. Bagya pong lumakas daw ang halaga po ng piso kontra US dollar matapos nga pong lumabas ang mas mababang inflation data sa United States. Nagsarado po ang palitan sa 61 pesos and 68 centavos per US dollar mula po sa halos record low na 61.71 noong pong nagdaang araw. Ayon sa mga ekonomista, bumababa daw po ang pagkakataon ng panibagong interest rate sa Amerika, kaya bahagyang humina po ang dolyar sa pandaigdigang pamilihan. At muli po namang nagpaalala ang Bangko Sentral sa mga bangko na iwasan ang mga foreign exchange transactions na nakatuon sa espekulasyon sa halaga ng palitan ng piso kontra dolyar. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.